Ito po yung tinatawag na 7 seals, 7 trumpets, at saka 7 vials in the book of Revelation. Umpisahan po natin sa 7 seals o sa Tagalog ay 7 tatak. Mababasa po natin ito sa Revelation chapter 6, verse 1 hanggang verse 2, yung pagbubukas ng unang tatak. Ito po ay kumakatawan kay Antikristo at ito po ay sa panahon ng pagkatapos lamang ng rapture kung saan si Antikristo ay ipakikilala just after the rapture. Tingnan nyo, ano pong nakasulat sa Revelation chapter 6 verse 1 hanggang verse 2. Sa Tagalog na lang po natin basahin para maunawaan kaagad natin. Nakita kong inalis ng kordero. Ang kordero po dyan ay si Jesus Christ po. Ano ho? Nakita kong inalis ng kordero ang una sa 7 selyo. At narinig kong kasinlakas ng kulog na sinabi ng isa sa 4 na buhay na nilalang, halika, humayo ka. At nakita ko ang isang kabayong puti na ang nakasakay ay may hawak na pana. Tingnan nyo po yung picture natin, ano ho? Ganyan po yung illustration. Binigyan siya ng korona at siya'y umalis upang patuloy na manakop. So, sa pagsisimula pa lang ng first 3.5 years, pagkatapos ng rapture, ayan, mahahayag na po dyan si Antikristo na inilalarawan na nakasakay sa isang kabayong puti. At ano ang kanyang purpose? Binigyan siya ng crown upang sakupin ang buong mundo. Okay, so yun yung unang tatak. Next, ay makikita naman natin yung kasunod nun ayon sa Revelation chapter 6 verse 3 hanggang verse 4 na kung saan ay bubuksan yung ikalawang tatak, yung second seal. Ano yung mangyayari ayon dito sa mga talatang ito? Basahin po natin. Inalis ng kordero ang pangalawang selyo at narinig kong sinabi ng pangalawang buhay na nilalang, halika, humayo ka. Isa namang kabayong pula, red horse, ang lumitaw na ang nakasakay ay binigyan ng kapangyarihang magpasimulan ng digmaan sa lupa upang magpatayan ang mga tao. Binigyan siya ng isang malaking tabak. Si Antikristo pa rin po ito. Doon sa unang kabayo, nung binuksan yung unang selyo, yung unang tatak, siya din po yun, si Antikristo, na ipinakilala, pero magiging pinuno upang sakupin niya ang buong mundo. Marahil ay magkakaroon po ng hindi pagsang-ayon ang ibang mga bansa, kaya nung binuksan yung ikalawang tatak, ito na po ang nangyari. Diyan na po marahil mangyayari yung tinatawag na World War III, na kung paano si Antikristo din po ang mananalo sa gerang yan. Kaya yun po ang sinabi po dyan sa mga talatang yan. And then pagkatapos po na binuksan yung ikalawang selyo at nakita yung pulang kabayo, nandito na po tayo sa third seal na naglalarawan sa isang kabayong itim. At ang nakasakay doon ay walang iba kundi isang payat na mangangabayo. At ayon sa Revelation chapter 6 verse 5 to 6 ay ganito. Inalis ng kordero ang pangatlong selyo at narinig kong sinabi ng pangatlong buhay na nilalang, halika, humayo ka. Isang kabayong itim ang nakita ko at may hawak na timbangan ang nakasakay dito. May narinig akong parang isang tinig na nagmumula sa kinaroroonan ng 4 na buhay na nilalang na nagsasabi, isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sweldo sa maghapong trabaho at 3 takal na harina lamang ang mabibili sa ganoong ding halaga. Ngunit huwag mong pinsalain ang langis ng olibo at ang alak. So nakita nyo po, nagsisimula pa lang po yung unang bahagi ng 7 years tribulation ay napakatindi na po ng kapinsalaan na mangyayari sa mundo. Dito po sa ikatlong selyo na kung saan ipinakita ang kabayong itim ay naglalarawan po ito ng sobrang kagutuman na mangyayari sa buong mundo. At normal po yun dahil
pagkatapos ng World War III ay magkakaroon po ng scarcity, ng food scarcity, ng pagkukulang po ng pagkain, lalo't lalo na ang gera na darating, itong World War III na ito, ay hindi po nagbabarilan lamang na kagaya ng World War II. Maaring gamitin na po dito yung mga mapaminsalang armas na kagaya ng mga nuclear weapon. Okay? So ano ang kasunod? Pagkatapos ng third seal, bubuksan niya yun, yung ika-4 na tatak o yung fourth seal. Ano ang mangyayari po dyan? Ayon sa Revelation chapter 6 verse 7 hanggang verse 8. Pakinggan po natin. Inalis ng kordero ang pang-4 na selyo at narinig kong sinabi ng pang-4 na buhay na nilalang, halika. At ang nakita ko na may isang kabayong may maputlang kulay, pale horse. Ang pangalan ng nakasakay dito ay Kamatayan at kasunod niya ang daigdig ng mga patay. Ibinigay sa mga ito ang kapangyarihan sa ika-4 na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng digmaan, taggutom, salot at mababangis na hayop. Amen? So, napansin po ninyo doon na itong fourth seal ay resulta lamang noong mga yung tatlong seals o tatlong mga tatak na binuksan. So, nagpatong-patong na dito yung problema. Yung problema ng digmaan, nagkaroon ng sobrang taggutom, tapos may mga peste pang dumating, at siguro dahil pati yung mga nasa mga protected areas na mga wild animals natin ay makakawala, lalong-lalo sa bandang Africa. Pati yun ay magiging dahilan para makapaminsala at makapatay ng maraming tao. Kaya ano pa yung kasunod after the fourth seal? Makikita naman natin yung ika-5 tatak or yung fifth seal na bubuksan na kung saan ay sa panahong ito, mayroon pong magiging mga lalabas na mga mananampalataya dyan na siguro sa panahon natin ngayon ay nakakarinig ng mga pangangaral na kagaya ng ginagawa natin ngayon, pero ayaw magdesisyon na sumampalataya kay Kristo sapagkat marami pa silang mga pangarap, marami pa silang mga plano, o marami pa silang kasalanan na hindi pa nila kayang ihingi ng tawad sa Diyos at hindi pa nila kayang bitawan. Kaya mayroong mga tao na makakapasok sa panahong ito, sa tribulation period, na makikita nilang yung kanilang mga narinig sa kapanahunan natin ngayon ay totoo pala. At doon sila magsisimulang sumampalataya. At sa panahong ito ay sa fifth seal, ayon sa Revelation chapter 6 verse 9 hanggang 11, marami pong mga mamamatay dyan na mga tinatawag na mga banal. Kaya tingnan po natin, inalis ng kordero ang panlimang selyo at nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa matapat na pagsaksi nila rito. So may mga lalabas na mga Bible believers, mga Bible preachers na magiging mga martyrs sa kapanahon ng iyan. So sasaksi sila sa katotohanan na sinasabi ng banal na kasulatan na si Jesus Christ ang tagapagligtas. Pero dahil nasa panahon sila ni Antikristo at hindi papayag si Antikristo na mayroong mangangaral patungkol sa totoong Kristo, ipagpapapatayin po sila. Kaya dito sa verse 10, doon sa verse 9, nakita po natin na mga kaluluwa na lang ng mga pinatay. Kaya pagdating sa verse 10, ano ang kanilang ginagawa? Umiiyak sila, ubod lakas silang sumigaw, O Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, huwag na po ninyong patagalin ang paghatol at pagpaparusa sa mga taong pumatay sa amin. Humihingi po sila ng katarungan dyan. Verse 11, binigyan ng puting kasuotan ang bawat isa sa kanila
at sinabi sa kanilang magpahinga ng kaunti pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kasamahan sa paglilingkod kay Kristo na papatayin ding tulad nila. Nakita po niyo mga kapatid, mga kaibigan, maaring sa oras na ito ay patawa-tawa ang ilan sa inyo at punong-puno ng pagdududa. Pero kung sakaling hindi ka man sumampalataya ngayon at magkatotoo itong panahong ito at dumating ka sa panahong ito at doon ka maglingkod sa Panginoong Jesucristo, tandaan mo, may kaligtasan ka pa rin. Pero ang kaligtasan mo ay kinakailangan ng iyong kamatayan para mapatunayang tunay na naglilingkod ka nga at tapat sa Panginoong Jesucristo. At bakit mo naman papaabutin sa panahon na yan? Kung ngayon pa lang ay pwede mo nang abutin ang kamay ng Diyos upang ikaw ay iligtas at abutin mo ang kamay ng Panginoong Jesucristo at sumampalataya ka sa Kanya upang huwag ka nang umabot sa panahong ito. Yan po yung ikalimang tatak. Pumunta tayo sa ika-anim na tatak. Ano po yung sinabi doon? Ayon po sa ika-anim na tatak, kung makikita nyo po itong ating larawan, ay mas lalong tumitindi na po yung mangyayari sa sanlibutan. Magkakaroon na po ng iba't ibang mga kaganapan sa kalawakan. Ito na po sa oras na binuksan yung ika-anim na tatak. Mababasa natin sa Revelation chapter 6 verse 12 hanggang verse 17. Ganito po ang sinabi. At inalis ng kordero ang pang-anim na selyo, lumindol ng malakas. Ang araw ay nag-itim na parang damit na panluksa at ang buwan ay naging kasimpulan ng dugo. Nalaglag mula sa langit ang mga bituin, parang mga bubot na bunga ng igos kapag binabayo ng malakas na hangin. Naglaho ang langit na parang kasulatang inirolyo at nawala sa kanilang dating kinalalagyan ang mga bundok at mga pulo. Nagtago sa mga yungib na bato ang mga hari sa lupa, ang mga gobernador, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang makapangyarihan at lahat ng tao, alipin man umalaya. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, tabunan nyo kami para makubli kami sa mukha ng nakaupo sa trono at makaiwas kami sa puot ng kordero. Sapagkat dumating na ang malagim na araw ng pagbubuhos nila ng kanyang puot at sino ang makakatagan. So, nakita po ninyo mga kapatid, na magkakaroon ng napakalakas na lindol. At naniniwala po ako, mga minamahal, na yung hinihintay ng buong mundo na the big one ay dito po mangyayari yan. Na kung saan ay wala na tayo, kung mayroon mang mga lindol pang darating, sana naman wala sa ating kapanahunan, kundi yung mga lindol na pwedeng matiis lang ng bawat mga nagtitiwala sa Panginoon. Pero ayon dito sa ating pag-aaral sa mga talatang ito, itong lindol na ito ayon sa verse 12 ay talagang napakalakas na lindol na kung saan ang mga kabundukan ay halos nawala sa kanilang kinalalagyan. Okay, yan po ang magiging resulta sa oras na binuksan ang ika-anim na selyo. Ano ang kasunod? Ang kasunod po ay pupunta tayo sa unang trompeta. Maaring magtaka kayo, bakit dapat 7 seals pero hanggang ika-anim na selyo lang o ika-anim na tatak lang ang ating nabasa? Nasaan yung ikapitong tatak? Okay, huwag po kayong malilito. Yung ikapitong tatak, pag binuksan yon, doon po ipapakita yung 7 anghel naman na may hawak ng 7 trompeta. Yun po yung ibig sabihin yun. Kaya hindi na po natin binasa yung mga talatang yun para wag tayong humaba. Kaya nung binuksan yung ikapitong tatak, yung 7th seal, ito po, biglang lumabas yung 7 anghel na may dalang 7 trompeta. Dumiretso na po tayo doon sa unang trompeta. Kung makikita nyo sa larawan natin, ay lubhang lalo pang lumalala itong mga pangyayari sa mundong ito.
Pakinggan natin, nasa Revelation chapter 8, verse 7 po. At ganito po ang sinabi. Hinipan ng unang anghel ang kanyang trompeta at umulan ng yelo at apoy na may kahalong dugo. Nasunog ang ikatlong bahagi ng lupa, ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy at lahat ng sariwang damo. Nako mga kapatid, magiging mas matindi pa, patindi ng patindi, habang papalapit ng papalapit sa katapusan ng ikapitong taon ay talagang lalo pang titindi yung mga pangyayari sa mundong ito. Imagine niyo na lang po na masunog yung ikatlong bahagi ng lupa at ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy at sariwang damo ay lahat din po masunog. Kung naalala nyo po itong mga nangyayari sa Australia, sa bandang Amerika, maging sa Brazil po, ay tuloy-tuloy po yung mga pagkasunog ng mga kagubatan. Maaring sasabihin natin, maliit na bahagi, pero mayroon na pong ipinaparamdam sa atin yan. Mga introduction na yan sa mas lalo pang malalang mangyayari, pero magaganap sa panahon ng dakilang kapighatian. Okay, ano naman ang kasunod? Anong mangyayari sa oras na hinipan ang ikalawang trompeta? Okay? Ayon sa Revelation chapter 8 verse 8 hanggang verse 9, puro 1/3 sa mga talatang babasahin natin. Hinipan ng ikalawang anghel ang kanyang trompeta at bumagsak sa dagat ang isang parang malaking bundok na nasusunog. Naging dugo ang ikatlong bahagi ng dagat. Namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na naroroon. At nawasak ang ikatlong bahagi ng mga sasakyang dagat. Isipin niyo po, mga kapatid, mga kaibigan, kung ikatlong bahagi ng mga sasakyan na pandagat ang masisira sa panahon na yan, gaano karaming Pilipinong tripulante o mga seafarers ang mamamatay dyan dahil karamihan po ng ating mga kababayang Pilipino ay nagtatrabaho bilang mga seafarers. So, napakalaki pong trahedya itong mangyayaring ito. At sa ikatlong pagtunog ng trompeta, ay makikita naman natin ang higit pang kaguluhan. Revelation chapter 8 verse 10 hanggang verse 11. At ang sabi dito, hinipan ng ikatlong anghel ang kanyang trompeta at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituing nagliliyab na parang sulo at bumagsak sa ikatlong bahagi ng mga ilog at mga bukal. So, ang titirahin naman dito ng Diyos ay yung mga fresh waters. Tingnan nyo sa verse 11, ang bituin ay tinatawag na kapaitan. Pumait ang ikatlong bahagi ng tubig at maraming tao ang namatay pagkainom nito. So, ganyan po ang mangyayari sa ikatlong trompeta. Pumunta tayo sa ikaapat na trompeta. Itong pagtunog ng ikaapat na trompeta ay sa kalawakan naman. At mababasa natin ito sa Revelation chapter 8 verse 12 hanggang verse 13. At ganito ang mababasa natin. Hinipan ng ikaapat na anghel ang kanyang trompeta at napinsala ang ikatlong bahagi ng araw, ikatlong bahagi ng buwan, at ikatlong bahagi ng mga bituin. Kaya't nawala ang ikatlong bahagi ng kanilang liwanag, nagdilim ang ikatlong bahagi ng maghapon, at walang tumanglaw sa ikatlong bahagi ng magdamag. Pagkatapos ay nakita ko ang isang agilang lumilipad sa kalawakan at narinig ko itong sumisigaw, kalagim-lagim. Talagang kalagim-lagim ang sasapitin ng lahat ng nasa lupa. Pagtunog ng mga trompetang hihipan ng 3 pang anghel. So mayroon pang 3 susunod. Mas lalo pa daw kalagim-lagim ang mararanasan ng mundong ito. Tingnan natin ang ikalawang trompeta. So dito sa ikalimang trompeta na mababasa natin sa Revelation chapter 9 verse 1 hanggang verse 12, hinipan ng ikalimang anghel ang kanyang trompeta at nakita kong nahulog sa lupa ang isang bituin, ibinigay sa bituin ang susi ng banging napakalalim. Ito po yung tinatawag na bottomless pit. Ito yung nasa ilalim ng lupa sa pagitan ng impyerno at ng paraiso, pero yung paraiso ay inalis na ng Diyos
nung ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay mag-uli at dinala ang lahat ng laman nun doon sa ikatlong langit, at ang natitira na lang ngayon sa ilalim ng lupa ay impyerno na lamang, yung may apoy. At sa pagitan ng impyerno at ng dating paraiso, nandun po yung tinatawag na banging napakalalim, yung tinatawag na bottomless pit, na kung saan ikukulong si Satanas pagkatapos ng Great Tribulation period. So, sa loob ng 1,000 years ay makukulong siya doon. Pero bago mangyari yung panahon na yon, may mga lalabas na mga nilalang galing doon. Ayon sa verse 2, binuksan ng bituin ang bangin at may lumabas na makapal na usok, tulad ng usok ng malaking horno, kaya't nagdilim ang araw at ang himpapawid. May naglabasang mga balang, mga locusts, mula sa usok at kumalat sa lupa. Binigyan sila ng kakayanang manakit tulad ng pananakit ng mga alakdan. Ipinagbilin sa kanila na huwag sirain ang mga damo, punong kahoy o anumang halaman. Ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa noo ang maaari nilang saktan. Pansinin niyo po ito mga kapatid, ano ho? Sa panahon ng tribulation period, magkakaroon ng mga tatak yung mga kakampi ni Antikristo. Pero maging ang mga mananampalataya sa Diyos sa panahon na yon, tatatakan din ng Diyos ng tatak na para lamang doon sa mga tapat sa Kanya. Kaya pag lumabas po itong mga nilalang na ito galing doon sa malalim na bangin, ang tutusukin lang nila na ang sakit ay magiging kagaya ng sakit ng alakdan, ay ang kanilang mga paparusahan lang ay yung mga walang tatak ng Diyos sa noo. Kaya sabi sa verse 5, hindi pinahintulutan ang mga balang na patayin ang mga taong ito, kundi pahirapan lamang sa loob ng 5 buwan. Parang kagat ng alakdan ang kirot na dulot ng mga balang na ito. Isipin mo, gusto mong mamatay, pero yung kamatayan ay hindi mangyayari kahit mag-suicide ka pa. Kahit ano ang gawin mo, ay hindi ka pa rin mamamatay sapagkat hindi ipagkakaloob ng Diyos na ang lahat ng mga masaktan nitong mga balang na ito ay makaranas ng kamatayan hanggat hindi natatapos yung 5 buwan. So, napakahirap po ng panahon na yan. Pumunta tayo sa susunod na trompeta. Ito po yung ika-6 na trompeta. At makikita po ninyo na papasok na po doon sa ikalawang bahagi ng 3.5 years ito. Yung 6th trumpet. Basahin po natin, Revelation chapter 9, verse 13, hanggang verse 21, pero hanggang verse 16 lang po ang ating babasahin. Basahin nyo na rin lang po sa inyong mga Biblia, yung mga karugtong nito. Ano ang mangyayari sa panahon na yan? Hinipan ng ika-6 na anghel ang kanyang trompeta at nakarinig ako ng tinig mula sa mga sulok ng gintong dambana na nasa harapan ng Diyos. Iniutos nito sa anghel na may trompeta, kalagan mo ang 4 na anghel na nakagapos sa tabi ng malaking ilog Euphrates. Ang sabi ng Panginoon, kalagan mo ang 4 na anghel na nakagapos sa tabi ng malaking ilog Euphrates. At anong mangyayari? Verse 15, at pinalaya ang 4 na anghel upang patayin nila ang ikatlong bahagi ng sangkatauhan, 1/3 ng lahat ng tao sa mundo. Talagang inihanda sila para sa oras, araw, buwan at taong ito. Sinabi sa akin na ang bilang ng hukbong nakakabayo ay 2 milyon. Yan po ay puwersa na makikipagyera at mananakit sa sangkatauhan sa panahon na yan. Pumunta tayo sa susunod. So mapapansin nyo na wala na naman po yung ika-7 trompeta. Ano po? Dahil yung ika-7 trompeta, sa oras na hinipan yon, ilalabas po yung 7 anghel na may hawak na 7 mangkok o bowl o vials na mababasa natin sa Revelation chapter 16 verse 1 hanggang verse 2. Kaya itong kapanahonan ito ay nandoon na po ito sa ikalawang bahagi ng 3.5 years. So pumasok na po, nasa lampas na po ito ng mid-tribulation. Basahin po natin. Revelation chapter 6 verse 16 verse 1 hanggang verse 2. Mula sa templo'y narinig ko ang isang malakas na tinig na nag-uutos sa 7 anghel, lumakad na kayo at ibuhos ninyo sa lupa ang laman ng 7 mangkok ng puot ng Diyos.
At umalis ang unang anghel at ibinuhos sa lupa ang laman ng dala niyang mangkok, kaya't nagkaroon ng mahahapdi at nakapandidiring pigsa ang mga taong may tatak ng halimaw at sumamba sa larawan nito. So sino po ang paparusahan at pahihirapan sa panahong ito kapag binuhos na po yung laman ng unang mangkok? Yung may mga tatak na 666 po sa kanilang mga noo at sa kanilang mga kamay, ay magkakaroon po daw po sila ng alin po? Ng mga pigsa, mga bukol na mahapdi at nakapandidiri. Yan po ang magiging resulta sa oras na ibinuhos po yung unang mangkok. At tutuloy tayo doon sa ano po ang magaganap naman sa ikalawang mangkok. Tingnan po natin ang mangyayari doon sa pagtatapon o pagbubuhos ng laman ng ikalawang mangkok. At kung nakikita nyo po yun sa ating larawan, napakaraming patay na lamang dagat. At yan po ang mangyayari sa oras na ibinuhos po yung laman ng ikalawang mangkok. Ayon sa Revelation chapter 6 verse 3. Basahin po natin. Ibinuhos ng ikalawang anghel ang laman ng kanyang mangkok sa dagat. Ang tubig nito ay naging parang dugo ng patay na tao at namatay ang lahat. Tingnan niyo po mga kapatid, ang lahat ng nilikhang nabubuhay sa dagat. So, imagine niyo pong wala na pong makakain sa panahon na yan na seawater fishes na dahil mamamatay po lahat yan sa oras na ibinuhos po yung second bowl. At pumunta tayo sa ikatlong mangkok. Nakikita nyo po yung larawan. At dyan po ang mangyayari naman sa mga katubigan, mga fresh waters, mga ilog at mga bukal. Mababasa po natin yan sa Revelation chapter 16 verse 4 hanggang verse 7. Ibinuhos naman ng ikatlong anghel ang laman ng kanyang mangkok sa mga ilog at mga bukal at naging dugo rin ang mga ito. At narinig kong sinabi ng anghel na namamahala sa mga tubig, ikaw ang matuwid na nabubuhay ngayon at noong una ang banal sapagkat hinatulan mo ang mga bagay na ito. Ang mga nagpadanak ng dugo ng mga hinirang ng Diyos at ng mga propeta ay binigyan mo ng dugo upang kanilang inumin. Iyan ang nararapat sa kanila. At narinig ko mula sa dambana ang ganitong pananalita, Oo Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, talagang matuwid at tama ang mga hatol mo. Pumunta tayo sa ikaapat na mangkok at makikita nyo sa larawan ang lalo pang tuminding pahirap sa mga tao na kung saan sa sobrang init ay ang mga tao ay halos masunog sa sobrang init na kanilang nararamdaman. Yan po yung pagbuhos ng ikaapat na mangkok na mababasa po natin sa Revelation chapter 16 verse 8 hanggang verse 9. At ibinuhos din ng ikaapat na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa araw. At ito'y binigyan ng kapangyarihang sunugin ang mga tao sa tindi ng init nito. Nasunog na sila, ngunit sa halip na magsisi at talikuran ang kanilang mga kasalanan at magpuri sa Diyos, nilapastangan pa nila ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihang magpadala ng ganoong mga salot. Mayroon po talagang mga tao, mga kaibigan at mga minamahal, na sa kabila ng matinding mga kasalanan at mabigyan ng matinding mga kaparusahan, ay hindi man lang makakaisip na magsisi ng kanilang mga kasalanan at magpakumbaba, lalong-lalo na sa harapan ng may kapal. Ganyan din ang gagawin ng ibang mga tao sa kabila na mangyayari ito sa kanila, yung matinding init na kanilang mararamdaman dahil sobrang tagtuyot at ang araw ay paiinitin pa ng husto. Hindi ko alam kung paano mangyayari ito, anong paliwanag nito sa science, pero yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Na sa kabila ng ganitong salot,
ang mga tao sa panahon na yan ay hindi pa rin nagsisi ng kanilang kasalanan. Tumuloy tayo sa ikalimang mangkok, at doon sa ikalimang mangkok makikita natin na magkakaroon ng matinding kadiliman at ang mga tao ay hihiyaw sa sobrang hirap ng kanilang mararanasan. Mababasa sa Revelation chapter 6, 16 verses 10 hanggang 11, ibinuhos naman ng ikalimang anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa trono ng halimaw at nagdilim ang kaharian nito. Napakagat dila sa kirot ang mga tao at nilapastangan nila ang Diyos dahil sa dinaranas nilang hirap at tinamong mga pigsa, ngunit hindi rin sila nagsisi at tumalikod sa masasamang nilang gawain. Ganon din po, lalo pang binigyan ng higit pang parusa, pero dahil sila nga ay may mga tatak ng halimaw o tatak ni Antikristo, at ang kanilang mga kaluluwa ay isinanlan na nila sa demonyo, kahit pa sila pahirapan ng pahirapan, lalo pa nilang lalapastanganin ang Diyos, imbes na magsisi ng kanilang mga kasalanan. Pumunta tayo sa ka-6 na mangkok, at tingnan nyo po yung mangyayari. Ito na po yung malapit na po sa pagbaba ng Panginoong Jesucristo doon sa kanyang second coming. Papunta na ito sa climax ng 7 years tribulation period. At mababasa po natin ito sa Revelation chapter 16, verse 12 hanggang verse 16. At ibinuhos ng ika-6 na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa malaking ilog Euphrates. Natuyo ang ilog at nagkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silangan. Ito na po yung pagsasanib puwersa ng lahat ng army ng buong mundo. At sa panahong ito, ang buong mundo ay nasa pamamahala po ng one world ruler o president, walang iba kundi si Antichrist. At magiging makatotohanan nga na ang lahat ng puwersa ay dalhin niya sa Middle East para puntahan ang isang paglalaban na isang digmaan na higit pang mas malala kaysa sa World War III. Ito po yung tinatawag na digmaan ng Armageddon. At ang buong pwersa ni Antikristo ay dadalhin doon para salubungin ang Panginoong Jesucristo na bababa sa lupa. At hindi natin alam kung papaano na nabulag at napabulaan ni Antikristo na mapaniwalan niya ang buong mundo na itong darating sa lupa ay kalaban. At hindi nila alam na ang darating ay walang iba kundi ang tunay na Kristo, ang Panginoon sa kanyang muling pagparito. Kaya dito sa pagkakataong ito, naghahanda na si Antikristo ng kanyang puwersa papunta sa Valley of Megiddo. At ang mangyayari nga po sa oras na ibinuhos ang ika-6 na mangkok, ang laman ng ika-6 na mangkok, ang ilog Euphrates ay matutuyo upang magkaroon po ng daraanan ang mga hari o ang mga puwersa na galing sa silangan. At nakita kong lumabas mula sa bunganga ng dragon at ng halimaw. Tumutukoy po ito kay Satanas. Siya po ang tinutukoy na dragon at ang halimaw ay tumutukoy kay Antikristo. At yung mga hari mula sa silangan, yan po yung mga galing sa China, galing po dito rin po sa bandang Asia na pupunta para ipunin ni Antikristo sa Valley of Megiddo. At dito po sa talatang 13, nakita kong lumalabas mula sa bunganga ng dragon at ng halimaw at ng huwad na propeta ang 3 karumal-dumal na espiritong mukhang palaka. So kung ang Diyos ay Trinity, may God the Father, God the Son, at saka God the Holy Ghost, ang devil din po ay may Trinity. Dito po makikita sa talatang 13. Sino yung una sa na gustong pumantay sa God the Father? Yan po yung dragon, si Satanas. Sino naman yung pumapantay sa God the Son, kay Kristo? Yan po yung halimaw, si Antikristo.
Sino naman ang gustong pumantay sa banal na espiritu? Yan po yung bulaang propeta, yung huwad na propeta. So, yan po yung Devil's Trinity. So, kung may Holy Trinity, ayan, nandyan po sa verse 13, ang Devil's Trinity. Ang tatlong karumal-dumal na espiritong lumabas po daw sa kanilang mga bunganga, yung mga karumal-dumal na espiritong mukhang palaka. Verse 14, ang mga ito ay mga espiritu ng mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pinuntahan nila ang lahat ng hari sa daigdig upang tipunin para sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, paano mahihikayat ng Devil's Trinity yung mga hari sa buong mundo para magpadala ng puwersa para sa tinatawag na digmaang pandaigdig, na kung saan dadaan po doon sa natuyong ilog Euphrates. Yan po ay sa kagagawan po ng mga demonyo na espiritong mukhang palaka na lumabas galing doon sa bunganga ng Devil's Trinity. At ayon sa verse 15, makinig kayo, sabi ng Panginoon, ng tunay na Panginoon, ng tunay na Kristo. Ako'y darating na parang magnanakaw. Mapalad ang nananatiling gising at nakabihis na. Hindi siya lalakad na hubad at di mapapahiya sa harap ng mga tao. At verse 16, at ang mga hari ay tinipon ng mga espiritu sa lugar na tinatawag na Armageddon sa wikang Ebreo. Kaya yan po ay yung tinatawag na gera ng Armageddon. Mas matindi po yan na gera kaysa doon sa World War III. Dahil yung person Antikristo ay lalaban sa kapangyarihan ng bumababang tunay na Kristo. Okay, tumuloy tayo sa susunod. Yung ikapitong mangkok ay ibubuhos po. At kung makikita nyo po dito sa ating larawan, ay ito na po yung malapit na po doon sa pagbaba ng Panginoong Jesucristo para sa kanyang second coming, na kung saan lahat ay makakakita sa kanyang pagbaba, sa kanyang ikalawang pagparito. Pero magkakaroon muna ng matitinding mga kaganapan sa himpapawid, sa kalawakan, at ito ay mababasa natin sa Revelation chapter 16, verse 17 hanggang verse 21. Ahin po natin para sa ikapitong mangkok. At ibinuhos ng ikapito ang kanyang mangkok sa hangin at lumabas sa santuaryo ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, nagawa na. 18. At nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog at nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula ng magkatao sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot. Kung naalala niyo mga kapatid, kanina doon sa trumpets ay nagkaroon din po ng malakas na lindol. Dito po, bago bumaba ang Panginoong Jesucristo sa halos katapusan na po ng 7 years na pamumuno ni Antikristo, ay nagkaroon pa uli ng isang sobrang malakas na lindol. Ito po ang sinasabi sa verse 18. Verse 19, at ang dakilang bayan ay nabahagi sa tatlo, at ang mga bayan ng mga bansa ay nangaguho, at ang dakilang Babylonia ay napag-alala sa paningin ng Diyos upang siya'y bigyan ng inuman ng alak ng kabagsikan ng kanyang kagalitan. Verse 20, at tumakas ang bawat pulo at ang mga bundok ay hindi nangasumpungan. Matindi po yung lindol na ito po, dahil yung ibang mga islands ay lumipat sa ibang lugar. At sabi sa verse 21, at malaking granizo na kasinlaki ng talento ay lumagpak sa mga tao. Ito po yung, ang granizo sa English ay tumutukoy sa hail. Tingnan nga natin sa King James Bible. Verse 21, yun, hail. Ito po yung snow na hindi po nabasag, kundi buo-buo pang bumagsak sa lupa. Ayan po, hail po ang tawag dyan. So nagkaroon ng hailstorm
na sobrang malalaki ang bumagsak galing sa langit na parang malalaking bato. At saka, ang sabi nga dito, every stone about the weight of a talent, and men blasphemed God because of the plague of the hail, for the plague thereof was exceeding great. So, balikan natin sa Tagalog. Ang sabi po doon sa verse 21, malaking granizo na kasinlaki ng talento ay lumagpak sa mga tao buhat sa langit, at namusong ang mga tao, imbis na magsisi, lalo pa nilang minura, lalo pa nilang kinagalitan ang Diyos dahil sa salot na granizo, sapagkat ang salot na ito ay lubhang malaki. Pagkatapos ng ikapitong mangkok, bababa na si Jesus Christ para makipaggera kay Antikristo sa kanyang gera doon sa Valley of Megiddo, sa tinatawag na Battle of Armageddon. At siyempre, matatalo si Antikristo, si Jesus Christ ay bababa sa lupa at itatatag niya yung 1,000 years kingdom, na kung saan ang lahat ng kanyang inakyat sa rapture ay isasama din niya sa kanyang second coming upang maranasan na magharing kasama niya sa loob ng 1,000 years.